Good morning po mga kasulo, maayong buntag sa tanan tibuok kalibutan. Ngayon pong araw ay araw ng Lunes, isang pagpalang araw po sa lahat. Sa napakaliwalas na panahon mga kasulo, maganda yung anong panahon, pero kahapon nag-uulan-ulan. So tama lang kay para madiligan yung ating mga halaman, lalo na ay meron siyang pataba abuno. Kailangan meron ding tubig kaunti. Daming ibon din yan. Ngayon pala mga kasulo ay papunta ako doon sa garden. So araw ng Lunes nga po ay wala tayong gawa ngayon sa project natin. So sasara naman yun. Naka-framing na yun eh. Absent mula ako ngayon. So bali yun na lang siguro ating gagawin kay sa sunod na daw yung extension ba, kasi parating na si madam. Magbalik na lang daw ni madam, ituloy natin yung doon mga naiwan pang trabaho, yung mga gusto ipapagawa. So ngayon magtungo muna ako ngayon sa garden mga kasulo, kasi baka may bulaklak na, kailangan natin i-pollinate mga kasulo yung bulaklak, or natin yung ipag-asawa natin yung bulaklak ba, lalaki sa babae, para matuloy yung bunga niya, hindi malaglag. Hindi tayo nakapunta dito kahapon dahil araw ng linggo kahapon, rest day. Relax ko muna yung ating puhunan katawan. Okay. Punta na tayo sa garden. Yan. Good morning ulit mga kasulo. Good morning. Nandito na tayo mga kasulo sa ating mini garden. Wow. Update. Pagkatapos natin sila nilagyan ng abono. Anong itsura mga kasulo? Berdeng berde, pero bilagasin. Ang pakailan natin din ay i-check natin kung mayroon na silang bulaklak, pero wala pa mga kasulo, wala pa tayo nakikita. Ayan, wala pa, pero yung sitaw ay ayun, konti sitaw yung pangkonsumo natin dyan ay mayroon ng bulaklak, may umusbong ng bunga yata doon, nakita ko. Natin dito, meron tayong nakapansin din yung mga gumapang na kalabasa, ipalabas na ng sapa, papunta na ng sapa. Meron dyan, iliko natin para babalik sarili. Pala itong ating kalabasa hindi ko ito na-pruningan mga kasulo, na kasi doon sa ating project na busy, hindi ko na pruningan ba, na triman. Pero sige lang, ito ay lumabas na, papunta na sa sapa. Ayusin natin mamaya, ikutin ko lang muna ito mga kasulo para ma-check talaga natin kung may bulaklak na mga musbong. Ganda, hybrid ito na kalabasa mga kasulo, yung tinanim natin din yung lalapad ng kanyang dahon tapos iba yung kanyang dahon stripes siya. Excited tayo din tingnan natin kung anong magiging bunga niya, kung ano ang hugis ba, bilog or yung parang ilaw ba, bombilya. Ayun sitaw, may mga bulaklak na. Ayos, ikot tayo doon sa hindi tayo dadaan sa gitna, ay makakapal na.
Update lang to mga kasuelo. Dahil meron tayong duty ngayon. Meron tayong obligasyon ngayon mga kasuelo. Mag-ano pa ako ngayon sa pass pa ako ngayon sa mga listahan ng ating mga kapwa rice farmers para naman doon sa magiging nila binhi sa palay para makapas na tayo kahit wala pang hindi pa season. Hinihintay pa namin, ulan din Ang ating obligasyon ngayon mga kasuelo, i-ano ko muna yung mga rice farmers natin para maka-prepare na yung kanilang mga pangalan doon para ma-releasean ng seeds sa palay. Meron na ako nakikitang bunga, ayun sa sitaw. Ayan, may bungan na. Okay. Meron ako nakitang stainless beam mga kasuelo. Yung yung buyog. Mas maganda mga kasuelo kapag merong dumadapong ganyan mga kasuelo sa bulaklak. Yung mga bubuyog na maliliit. Stainless beam. Sila nagpo-pollinate mga kasuelo sa bulaklak. Mas maganda. Kasi yan ang kailangan ng halaman, natural pollination. Time check tayo, 6:44 pa. Wala parang bunga mga kasuelo. Pero tingin ko malapit na siya. Malapit na magbulak ito, magbulaklak. Okay. Mag-ayos muna ako doon sa mga naligaw ng mga sanga. Ibalik natin dito, baka tumawid na doon sa ilog. Pala, bago tayo mag-ayos doon, saktong-sakto kung hindi nila tuloy muna yung ating doon, gagawing extension sa bubong ba ni bossing ba. So magkakaroon tayo ng panahon na makapagtanim pa ulit ng ibang seeds. Dahil meron kaming nakaprepare na pitik-pitik lang muna ito sa ngayon dahil may pa kami. May iba pang ay trabaho pa kami. So sakto kung stop tayo sandali, dito tayo. Ito ang pagtuon natin ng pansin habang wala pa sa palayan. So ito yung ating mayroon na kaming dito naka-prepare ng itanim. Tapos pa tayo dito ng magdagdag pa ng iba pang matanim at saka magtamnan. Mag-prepare kami doktor ng iba pang area ba para makapagtanim ng ibang gulay. So yan ang aming target ngayon mga kasuelo. Kapag wala pa tayo sa palayan, so gulayan muna, gulay-gulay. Yan. Tapos at the same time meron din tayong unti-unting project dyan na papitik-pitik, ceiling, tapos trusses, framing at roofing. Yan ang ating papel mga kasuelo. Sige, yan lang muna. Ayusin ko muna yung mga kalabasa na lumabas, tapos update natin yung ating mga kalabaw nandito. May nagtatanong kung balita, kumusta na yung mga kalabaw natin.
Tapos ikot na ako ron. Check na natin yung ano din. Tingnan natin yung mga baka. Okay. Lapad ng dahon mga kasilo rin para balik kastin sa okra natin, no? Bali nahawi ko na pala mga kasilo yung mga lumabas na sanga. Okay, ito mga okra natin din. Yan, okra yan. Gandun. Yan, okay lang to na lumabas. Huwag lang dun. Hayaan lang natin yan para dito sa mag munga. Yan, kapag meron na tayong nasilip mga siluri na bulaklak, lalong lalo sa kalabasa, applyan natin kaagad ng foliar. Follow up pa natin ang foliar mga silo. Ayos na. Yung garden natin. Oh, tanaw natin dito kapag mayroon na silang bulaklak. Wala pa. Punta natin sandali yung mga kalabaw natin. Nakatingin sa atin si Queenie. Queenie! Oh, yung tuyo mga swilo, yung ating palayan din eh. Ay, palayan natin dyan, oh. Diretso doon. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin po kami na tuloy-tuloy ang ulan din eh, para makapag-umpisa na kami rin sa pagtatanim ulit ng palay. Kasi dito mga swilo,
ay ulan lang po talaga ang aming inaasahan para ho ay makapagtanim tayo ng ano, makapagtanim kami palay. Kasi merong irrigation dyan ay dyan paikot. Ayun o, nakita nyo, hindi man nag-operate mga kasulo, wala man tubig. Uy, lipat natin siya no, winis sa medyo malilim. Ay ano na, city pa naman pero mainit na sa kanyang pwesto. Wow, laki na niyang tiyan niya mga kasulo. Oh, may laylay na. Tingnan natin. Lumagaba kanyang milk bag. Wow. Nang maganga. Kumpirmado mga kasulo. Excite naman. Saan ba yung tulos? Sana pang maaga para sila i-swimming. Ni, kayo. Ay si Jason oh. Dun. Alas 8 pa naman yung ating duty sa ano, barangay. So, dito muna tayo. Diba? Nasa malilim siya. Si Jason ho ay nakapakinabangan na rin po namin na araw-araw na. Tapos pinaghihila pa namin siya ng kawayan noon kasi gumawa kami dyan ng kubo-kubo kasi doon sa ating silungan sa ating ano, makina, tracer, para hindi mamasa, para hindi kalawangin at magtagal pa. Wow, si Queenie oh. Queenie. So kapalit ito ni Princess kasi hindi siya nag produce ng produkto. Si Princess ayaw niya mabuntis, pinagpalit natin ng kalabaw. Ito ngayon siya. Okay, bawal na kasi siyang mababad sa init. Laki na ng tiyan niya mga silo. Ang tatay nito si Jason. Siguro sa susunod ay ipa-EI natin, subukan nating EI. Mas maganda kasi EI mga silo, ay mataas-taas ang lahi ang ianak at ano siya, talagang pricely, kumbaga medyo mataas-taas ang presyo kapag ibenta, mataas ang klase kaysa native. Ang kainaman lang naman sa native ay maganda ipang trabaho. Pauwi na tayo mga sulo. Ay may obligasyon pa tayo. Officer of the day na naman. Tayo ang duty ngayon. Tarik, oh, pababa. Ayan mga silo, nandito na tayo sa barangay hall. May naabutan tayo dito ng gumagawa ng hollow blocks mga silo. Si Go Edgar, ano, pakita ko sa inyo mga silo kung paano gumawa ng mano-mano na hollow blocks. At itatanong din natin mga silo kung magkano ang kitaan.
Nice. Okay, okay. Oh. Lilingaw ay. Buto-buto ako. Hinahinay ba? Hinahinay daw lusa. Ilang pa sa sako ano po? Yun, no? Dos? Ha? 240? 240 sa sako. Semento. Okay na eh. Ha? Okay kaya na. Maka unom ka kasako? 5. 5. Ah. 5,000. 8,000 din, no? Biglaw. Oh, malaki. Yan mga sulit, tinanim ko si Boss Edgar na kung magkano ang kitaan dito, magkano ang ano din eh. So, per sako pala siya, 240 ang isang sako ng simento mga silo ha. Yan, nakahawla na yan. So, bali, makakalima daw siya sa isang araw, 5 sako na simento. So, mahigit 1,000 ang isang araw. So, ayan mga silo, dahil wala tayong ibang magawa din eh, kaya nandito nga po ako maghapon sa barangay hall. Share ko lang po sa inyo yung mga ginagawa natin dito. So tayo ano din sa barangay hall kung sino ang marating. Tayo mag-entertain, may na ano pala din deliver na semento, 2 bag, ayun 100 sacks yata yan, 50 yata yung isang yan, balot. So yan, nagagamitin dito mga silo sa extension, yung nakikita nyo sa gilid na yan ay tanod out post, tanod opes yung extension na yan. Kaya yun ang ginagawa kanina ni Edgar na hollow blocks ay dyan gagamitin. Ayun, itataas yun, yan dagdagan sa baba kasi dyan ay lopon opes. So doon ay tanod office doon sa taas extension. Yun ang aming multipurpose mga silo dito sa Barangay Mabon. So bali yan lang po muna aking ma-share po sa inyo. Tapos baka bukas ay yun nga, meron ding merong activity bukas, kaya wala pa tayong update sa ating trabaho. Sa siguro mga susunod pa na araw tayo pupunta doon sa ating project, araw ng Miyerkules, kasi bukas merong activity mga barangay official, lahat po ng barangay, charter day yung yan gaganapin bukas. So 2 days tayong absent sa ating trabaho. Bali Miyerkules pambalik ko mga silo doon sa Calabos Peter. Sige mga silo, yan lang po muna. Ayan na nga po mga silo, magandang araw po sa ating lahat mga silo. Ngayong araw po ay nakikita nyo po na nagmamaneho tayo. Papunta tayo sa Convention Center sa pagdiriwang ng Charter Day ng Baybay City. Kasama po ang mga opisyal ng iba't ibang barangay. Tayo ay nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang mga tagumpay at pag-unlad ng aming lungsod mga silo. Ang araw na ito ay hindi lamang po pagunita sa kasaysayan ng Baybay City, kundi isang paalala rin ng pagkakaisa, pagtutulungan at dedikasyon ng bawat mamamayan para sa mas maunlad na kinabukasan po. Bilang mga lingkod bayan, isang karangalan po ang maging bahagi ng espesyal na okasyon ito. Naway patuloy nating suportahan ang mga programa at adikain ng ating lungsod para sa kapakanan ng lahat. Muli, maligayang Charter Day, Baybay City. Mabuhay ang Baybayanon. Ayan mga silo. Therefore I ask the Blessed Mary, our
Kaya mga silo, ay half day lang po pala ang activity namin ngayon. Kaya kami po pauwi na. Hindi na ako kumuha nga pala ng mga video pa doon mga silo doon sa loob. Basta ang ginawa doon ay bago mag-umpisa po yung activity namin po ay muna kami, nagsimba muna kami. Misa muna si Father. May mga obispo po na napauwi na tayo mga silo. Bukas na tayo mga silo trabaho doon sa project natin. Meron pa ako asikasuhin ngayon about doon sa binhi ng mga rice farmers. Asikasuhin ko para ma-pick up ko na mga silo para maipamigay ko na sa aking kapwa rice farmers. Kaya pag ulan ay diretso na, magsabod na, makapagtanim uli. Bukas na tayo mapapasok sa aming project. Maliit na project, kisami lang naman yun. Isalpak ko lang naman yung hardiplex, naka-framing na. Pauwi na tayo mga silo. Yan lang po muna yung aking may share po sa inyo. Kita-kita po tayo sa aking next upload po. Maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay sa aking vlog dito sa Baybay. Ayan, ingat po tayong lahat mga silo. God bless sa atin lahat. Yan, happy lang po. Think positive mga silo. Tara, uwi na tayo. Paalam po muna sa inyo mga silo.